Alerta! Alam mo bang pwede nang makakuha ng 1,000,000 cash gift si Lola o si Lolo kahit hindi pa sila 100 taong gulang? Simula April 7, may bagong biyayang darating at baka hindi pa nila alam ito. Huwag mong palalampasin, ito ang impormasyon na pwedeng magbago ng buhay ng isang senior. Kung isa kang senior citizen o may kilala kang senior na 80 taong gulang pataas, huminto ka muna sa lahat ng ginagawa mo at pakinggan mo ito. Dahil simula ngayong Abril 7, 2025, may napakagandang balitang darating, isang biyaya na hindi lang pera ang laman, kundi pagkilala, respeto, at tunay na pasasalamat para sa lahat ng pinagdaanan at naiambag ng ating mga mahal na nakatatanda. Sa wakas, hindi na kailangang maghintay pa hanggang 100 taon bago maramdaman ang pagkilala ng pamahalaan. Tama ang narinig mo. Hindi na lang ang mga sentenaryo ang makakatanggap ng cash gift mula sa gobyerno. Simula ngayon, kahit 80, 85, 70 o 75 anyos ka pa lang, may cash gift ka na. Ang batas na ito ay ang Expanded Centenarians Act o Republic Act 11,982 na epektibo mula Enero 1, 2025 pero ngayon lang talaga nararamdaman ang implementasyon nito, ngayong Abril. Dati, kailangang umabot ng 100 years old bago ka makatanggap ng 100,000 mula sa gobyerno. Pero alam naman nating lahat na hindi madaling maabot ang ganong edad. Maraming senior ang hindi na umaabot ng sentenaryo, kaya hindi rin nila natatamasa ang gantimpala para sa mga dekadang pagsiserbisyo sa pamilya at bayan. Kaya naman nang ipinasa ang batas na ito, halos buong bansa ang natuwa. Sapagkat ngayon, simula sa ika-80 kaarawan, bawat senior ay may karapatang tumanggap ng 1,000,000 tuwing sila ay magdiriwang ng milestone age 80, 85, 70 at 75. At kapag inabot pa rin ang 100, syempre, nariyan pa rin ang 100,000 na cash gift bilang panghuling pagpupugay. Hindi lang ito para sa mga nasa lungsod o sa mga sikat na lugar. Lahat ng senior citizen na Pilipino, kahit nasa ibang bansa pa, ay sakop ng batas na ito. Ang tanging kailangan, ikaw ay lehitimong Pilipino at umabot ka sa isa sa mga milestone na edad simula noong naging epektibo ang batas. Kaya kung may kilala kang lolo o lola na 80 na ngayong taon, o kaya na may 85 na bukas, siguraduhing malaman nila ito. Hindi ito tsismis o scam. Ito'y totoong programa ng gobyerno at ang pamumuno nito ay nasa kamay ng National Commission of Senior Citizens, NCSC. Isipin mo na lang, ang lolo mo na tahimik lang sa kanyang duyan, umiinom ng mainit na kapeng barako habang nagbibilang ng mga alaalang kay tamis at kay lungkot. Biglang may kumatok tao mula sa barangay o OSCA. May bitbit na sobre. Sa loob, 1,000,000 at isang sertipiko ng pagkilala. Hindi ba't napakagandang tagpo? Isang ngiti, isang luha ng tuwa, isang sandaling hinding-hindi niya malilimutan. Para sa marami sa ating senior, ito na ang unang pagkakataon na maramdaman nilang sila'y pinapahalagahan ng gobyerno. At sa simpleng paraan, naramdaman nilang hindi pa huli ang lahat. Ngunit siyempre, hindi ito otomatikong ibinibigay. Kailangang may kaunting proseso. Kailangan maghain ng aplikasyon, ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpunta sa Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, o sa lokal na Social Welfare and Development Office. Maghahain ng mga dokumento gaya ng birth certificate o national larawan, at kung minsan ay endorsement mula sa alkalde ng lungsod o munisipyo. Kung wala ang pangunahing pwedeng magsumite ng alternatibong dokumento gaya ng Senior Citizen LIA o GSIS Voters o kahit marriage certificate o birth certificate ng anak. Basta't mapatunayan ang edad at pagkakakilanlan ng senior, tuloy ang biyaya. Para sa mga Pilipinong senior na nasa ibang bansa, huwag mag-alala. Pwede ring isumite ang aplikasyon sa Philippine Embassy, Consulate, o kahit sa Commission on Filipinos Overseas. May proseso ring nakalaan para sa mga bayi at kanilang mga pamilya, kaya hindi sila napag-iwanan. Napaka-inclusive ng batas na ito dahil kung Pilipino ka, saan ka man sa mundo, parte ka ng pagkilalang ito. Isa pang mahalagang paalala, may deadline. Ang cash gift ay kailangang makuha o maiproseso sa loob ng 1 taon mula sa kaarawan ng senior. Kung lumampas dito at hindi nakapaghain ng aplikasyon, maaaring hindi na ito maklaim. Kaya napakahalaga na asikasuhin ito 4 hanggang 6 na buwan bago ang mismong birthday ng senior. Maaaring ang mga anak, apo o kapitbahay ang tumulong. Huwag hayaang masayang ang pagkakataon.
Paano naman kung pumanaw ang senior ilang araw pagkatapos ng kanyang milestone birthday, pero hindi pa siya nakapag-claim? May pag-asa pa rin. Maaaring ay claim ng pinakamalapit na kamag-anak basta't ito ay gawin sa loob ng itinakdang panahon. Pero kung hindi pa siya umabot sa tamang edad noong siya ay pumanaw, hindi na pwedeng i-claim. Kaya mahalaga talaga ang timing. Sa kabuuan, mahigit 275,000 senior citizens ang inaasahang makatatanggap ng cash gift ngayong 2025. Isipin mo yan, 275,000 kwento ng buhay. Kwento ng katatagan, pagtitiis at walang sawang pagkalinga sa pamilya. Ito ay 275,000 pagkakataon para maramdaman ng ating mga lolo't lola na sila ay pinapahalagahan, pinaparangalan, at hindi kailanman kinalimutan ng lipunan. Hindi ito simpleng tulong pinansyal. Isa itong paalala na ang bawat kulubot sa balat ay kwento ng kabayanihan. Tandaan natin, hindi ito basta nangyari lang. Maraming taon ng panawagan, petisyon, pag-aaral, at pag-uusap bago na isabatas ito. Mga mambabatas, senior citizens groups, at karaniwang mamamayan ang nagtulungan para mailapit ito sa Kongreso. Dahil nakita nila ang katotohanan na sa dami ng senior citizens, ilan lamang ang nakakaramdam ng pagkilala sa huling yugto ng kanilang buhay. Kaya't ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataong baguhin ang kasaysayan. Hindi na kailangang umabot pa ng 100. Mula 80 pa lang, may dangal na, may parangal na. At wag nating maliitin ang halagang 10,000. Para sa ilan, maaaring maliit ito. Pero para sa isang senior, malaki na ito. Maaaring pambili ng gamot, pang-ayos ng bubong, pangkain sa handaan, o simpleng regalo sa mga apo. Ang halaga nito ay mas malalim kaysa sa pisikal na pera, ito ay simbolo ng pagkilala, simbolo ng pagmamahal ng bansa. Ngayong naipasa na ang batas, ito na ang simula ng mas magandang bukas para sa ating mga nakatatanda. Baka sa mga susunod na taon, magkaroon pa ng dagdag na benepisyo, baka monthly allowance, libreng medical check-up, o home services. Pero ngayon pa lang, malaking hakbang na ito. Kaya't ipagdiwang natin. Yakapin ang batas na ito bilang tagumpay ng buong sambayanang Pilipino. Kaya kung may kilala kang senior na papalapit na sa 80, 85, 70 o 75 anyos, tulungan mo na. Sabihan mo sila. Alalayan sa pagkuha ng dokumento. Samahan sa barangay o OSCA. Minsan, isang simpleng tulong ay nagdudulot ng napakalaking epekto sa buhay ng isang tao. Maaaring ikaw ang maging dahilan para maiyak sa tuwa ang isang lolo o lola ngayong taon. Huwag na nating hintaying mawala ang pagkakataon. Tandaan, hindi kailangan ng malaking koneksyon o padrino para dito. Lahat ng senior ay may karapatan, at ang karapatang ito ay dapat ipinaglalaban. At para sa mga senior citizens na nakikinig ngayon, maraming salamat po. Salamat sa inyong mga sakripisyo, sa mga aral ninyong ibinahagi, sa pagiging haligi ng tahanan, at sa pagiging ilaw ng sambayanan. Kayo ang ating buhay na kasaysayan. Kayo ang simbolo ng tibay, ng pag-asa, at ng tagumpay. At ngayon, panahon na upang kayo naman ang tumanggap ng parangal. Simula ngayong Abril 7, hindi na lang basta kaarawan ang milestone birthday, ito na ay araw ng pagkilala mula sa bayan. At ang pagbubuni ay hindi lang sa loob ng tahanan, kundi sa buong Pilipinas. Kaya tayo na, isulong ang mensahe, kumilos, at sabay-sabay nating ipagdiwang ang bawat taon ng buhay na nadaragdagan. Ito ang bagong mukha ng pagtanda, hindi na kalungkutan, kundi karangalan. Hindi na katahimikan, kundi kasayahan. Dahil sa bansang ito, bawat senior citizen ay mahalaga, may halaga, at pinahahalagahan.